425 minus 140. May 285 million pesos pa na sosobra. Nagdagdag ba kayo ng security? Nagdagdag ba kayo ng janitorial staff? 'Di ba? Nabawasan pa nga ang trabaho nila dahil pinagbawal na mag-collect sila ng basura from the offices ng congressman. Magkano po ang sweldo ninyo dyan, mga janitor, mga security sa kongreso? Alam ko po, naka-agency kayo. Pero mga ma'am, mga sir, kayang-kaya hong doblehin ang sweldo ninyo dyan dahil may budget for it. Naramdaman niyo po ba yon? Sana man lang po, naambunan kayo ng budget na yan kasi meron po, may pera. Ginamit yung item ninyo para pakapalin ang budget ng Congress. Pati item ninyo ginamit. So, I guess you all heard of the expose nga girelease sa PJMN through the anchor CJ Hero. And I so love her voice kay naadyo'y conviction in saying all these things. Kay, you know what? Grabe na jud kaayo karampat and very evident na kayo. And I'm very, very happy that someone is finally standing, broadcasting the problems that we have here in the Philippines. But despite the 1 hour and 39 minutes or 47 minutes, no, despite the long number of hours or despite the long number sa pagpaminaw sa expose, there is this one part nga medyo na igo jud kayo ko. And even I too became kanang medyo teary-eyed jud because it's a reality that exists yun siya. Let's try to watch this part of the video and tell me what you think about as well on the comment section. Let's play the video. Here we go. Ito pa, general services, mga janitor, security. Wow! From 214.96 million pesos noong 2022, tinaas ang budget para dito to 425 million pesos in 2025. Like Excuse me po, 130 million lang ang pinakamataas na ginastos ninyo dyan according to COA, and that was in 2023. In 2024, bumaba pa yan to 104 million pesos kahit tumaas by 14 million pesos ang budget sa GAA. Why then did they add 175 million pesos para sa 2025? Tapos, from 425 million pesos, bumaba ulit to 297.5 million pesos ng 2026. Kahit tapatan pa natin ang pinakamalaking nagastos dyan na 130 million pesos. Dagdagan pa natin ng 10 million pesos dahil election year 2025. Baka kinailangan ninyo ng tagalinis, pati ng mga konsensya ninyo. 425 minus 140. May 285 million pesos pa na sosobra. Nagdagdag ba kayo ng security? Nagdagdag ba kayo ng janitorial staff? Wala. 'Di ba? Nabawasan pa nga ang trabaho nila dahil pinagbawal na mag-collect sila ng basura from the offices ng congressman. Magkano po ang sweldo ninyo dyan, mga janitor, mga security sa kongreso? Alam ko po, naka-agency kayo. Pero mga ma'am, mga sir, kayang-kaya hong doblehin ang sweldo ninyo dyan dahil may budget for it. Naramdaman niyo po ba yon? Sana man lang po, naambunan kayo ng budget na yan kasi meron po, may pera. Ginamit yung item ninyo para pakapalin ang budget ng Congress. Pati item ninyo ginamit. Naramdaman niyo po ba? Imagine how much your lives could change kung sa inyo talaga napunta ang budget na yan. Kung ako po sa inyo, mag-iiwan po ako ng patay na daga sa vent ng mga swapang dyan kasi buwisit talaga sila. Pati janitor, security, kinukupitan pa. Grabe na nga yung trabaho ng mga tao na yan. Tapos, todo effort. I actually understand where CJ Hero is coming from. Kay, kung buot mo gudahan naon, no, if you really come and think of it, I mean, the Filipinos, dili lang po ako, no, like, all of us here, majority of the Filipinos, I would say, kay namo mga tao jud pud no, mga bugo, mga naa mga criminal minds. But majority of the Filipinos, especially those in the regular status or katong naa sa poverty level,
gapaningkamot man jud, ga-fight man jud equally, no, nga para mo survive every day. And I understand why Hero was kanang natiri-eyed siya sa part nga even katong mga gagmay gani kay sweldo, katong even katong mga walang-wala gani, ginagmay ra gani kay ang kuha silang daily nga mga effort, wala pa jay gaka-benepisyo because all of our taxes are being placed, no, dito sa corruption system, no. Ing anak ka, I don't know. Honestly, I really don't want to talk about politics here. It's really not my forte because, again, my advocacy is to the drug awareness and the health education. Pero, grabe na sad kaayo niya eh. How I wish, Jud, no, nga, with this expose nga gi-present karon, I don't have the right to name names or name anything because kinsa naman pud ko, I'm just a normal person here in the Philippines. But I'm really hoping that this corruption here would stop. And I know nga lisod kay na siya buhaton, lisod kay na siya mahitabo right now. But I really hope that this would be a start nung ma-address na siyang issue sa corruption. Because there's a how do you say it? Baga kaayog nawong ang mga tao jud nga behind ani. No? Like you're there enjoying the luxury of food, the luxury of shelter, the luxury of travel, and then here you are seeing the rest of the people in the Philippines, no, nga walay makaon, walay tarong nga trabaho, walay tarong nga sweldo, no? And ang regular people jud gapaningkamot ra ba jud na siya daily practice makabayad sila silang bills. And of course na sila madala nga kwarta silang family. And most importantly survival, na sila madala nga food sa table sa ilahang mga balay. And with this, I'm really hoping that change will come. And I'm really hoping that people will see the truth, no, nga kani dili mayo. Masira unta ang lubot aning mga corrupt. I cannot name names, no, because I'm not into that. But I really hope that this ends soon. God bless the Philippines.